So ito mga kababayan, pag-usapan po natin itong nakita po nating balita na kung saan, kung matatandaan ninyo mga kababayan, isa sa napakalaking problema ng San Jose del Monte, Bulacan ay ito pong pagdaloy ng tubig sa mga kababayang Pilipino po natin dyan. Dahil unang-una nga, buhat nung hinawakan po ito ng prime water ng mga bilyar mga kababayan, naging pahirapan na ang pagkuha ng tubig ng mga kababayan po natin dyan po sa San Jose del Monte, Bulacan. And then ang pinakamahirap pa dyan mga kababayan, durot na nga yung tubig or mahina na nga yung daloy ng tubig, ang mahal pa ng singil ng prime water mga kababayan. At dahil po dyan, laking pasasalamat ng mga taga San Jose del Monte, Bulacan nung tinuldukan ni Mayor Arthur Rubis, Congresswoman Florida Rida Rubis at ng buong lokal ng San Jose del Monte, Bulacan mga kababayan, etong problema po nila sa tubig mga kababayan, dahil pinuto lamang naman po nila ang ugnayan nila dyan po sa prime water. So ngayon kung babasahin po natin itong nakita po nating balita galing po sa police files tonight, sabi po dito mga kababayan, LGU ng SJDM pinuri sa aksyon laban sa problema sa tubig. Bakit daw mga kababayan? Ito, basahin po natin itong nilalaman ng balita. Wait lang, erase lang natin yan. Sabi dito, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang mga lider ng barangay sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan, kina Mayor Arthur Rubis, Congresswoman Florida Rida Rubis, at buong pamahalaang lokal sa kanilang walang humpay na pagsusumikap na tugunan ng lumalalang krisis sa tubig na nagbunga sa desisyon ng San Jose Water District Board na i-preterminate ang kasunduan nito sa Prime Water Infrastructure Corporation. Alam naman natin mga kababayan, itong Prime Water, yan po ay negosyo ng pamilyang Bilyar. Kaya nga kung matatandaan nyo mga kababayan, di ba, nung sinabi ni Camille Bilyar na ayusin niya ang buhay ng mga kababayang Pilipino po natin, hindi po tayo naniniwala dyan. Bakit? Dahil eto nga simpleng problema, tulad dito, sa San Jose del Monte, Bulacan, hindi nga nila kayang solusyonan. Negosyo pa po nila yan mga kababayan. Hindi nila kayang solusyonan. Pero kung iisipin nyo mabuti, eto, sina Mayor Arthur Rubis at Congresswoman Florida Rida Rubis at buong pamahalaan ng lokal ng San Jose del Monte, Bulacan ang gumawa na ng paraan para maibigay yung tamang serbisyo sa mga kababayang Pilipino po natin. At ang solusyon na ginawa nila mga kababayan ay i-pre-terminate ang kasunduan nila dyan po sa prime water. Napakagandang halimbawa at hakbang na ginawa ng lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Napakalaking bagay po niyan kasi marami sa mga kababayang Pilipino natin ang mabibigyan ng tamang serbisyo dahil sa pagkawala mga kababayan ng ugnayan ng San Jose del Monte, Bulacan dito po sa Prime Water Infrastructure Project na hindi naman po nakakapagbigay ng tamang serbisyo sa mga kababayang Pilipino natin dyan. Sabi pa dito mga kababayan, lubos kami nagpapasalamat kina Mayor Art, Kong Rida at buong pamahalaang lungsod sa pakikinig sa hinain ng aming mga kababayan. Hindi nila kami pinabayaan ayon kay Association of Barangay Chairman ABC Sosimo Lorenzo, dahil sa kanilang pagkilos unti-unti nang nabawi ng bawat San Joseño ang karapatan sa maayos at sapat na supply ng tubig. Dagdag pa niya, sa pamamagitan ng liham na may petsang Abril Agis 2025, formal nang ipinaabot ng San Jose Water Board kay Mayor Rubis ang pagpapasa nila ng Resolusyon number 15 Series of 2025 na nagbibigay otoridad para sa pagpapadala ng Notice of Intent upang tapusin ang joint venture agreement nila sa Prime Water. Inakyat na rin ang usapin sa Office of the Government Corporate Council para sa kaukulang legal na aksyon mga kababayan. Kasi nga naman mga kababayan, kung tutusin, dapat po talaga natapusin ng San Jose del Monte, Bulacan government yung kanilang ugnayan sa Prime Water kung hindi naman po talaga nila ginagampanan yung kanilang tungkulin or mandato sa mga kababayang Pilipino natin. Biruin nyo kukunti ang supply at pagdaloy ng tubig sa mga kababayang Pilipino natin dyan. Pero pagdating ng bill, napakamahal ng singilan. Sino ba naman mga kababayang Pilipino natin na magtsatsaga na ganyan yung serbisyo sa kanila nitong Prime Water? Kaya nga mga kababayan, sabi ko sa inyo, hanggat hindi naayos ng Prime Water yung serbisyo nila sa mga kababayang Pilipino natin, hanggang Mayo 12, huwag ninyong iboto yang si Camille Bilyar. Kasi unang-una, ito na nga yung isang patunay na hindi talaga maganda ang serbisyo ng Prime Water. Kaya yung ibang mga ka-joint venture nila mga kababayan, nagpi-pre-terminate na or umaalis na
sa kanilang pakikipag-ugnayan dito po sa Prime Water kasi hindi talaga maganda yung serbisyo po nila di umano. So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Ang desisyon na putulin ang ugnayan sa Prime Water ay bunga ng mga taon ng mga aksyon mula sa mga lobbies at pamahalaang lungsod na nagsisimula noong 2019 nang sumiklab ang mga reklamo ukol sa pabugso-bugsong supply, mahinang pressure at maging kontaminadong tubig. So ibig sabihin mga kababayan, eto pong mga lobbies ang gumawa ng paraan para matanggal ang ugnayan ng San Jose del Monte, Bulacan dito po sa Prime Water kasi nga hindi po sila nakakapagbigay ng magandang serbisyo sa mga kababayang Pilipino po natin. Ano po, so ngayon kung titingnan nyo, isa lang ibig sabihin yan, ang mga lobbies ay nakikinig sa mga hinanain na mga kababayang Pilipino po natin na naandyan dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Napakaswerte ninyo kasi meron kayong Mayor Arthur Robis at meron kayong Congresswoman Florida Rida Robis mga kababayan na handang makinig at handang samahan ang taong bayan dyan sa San Jose del Monte, Bulacan at mabigyan ng magandang buhay ang mga kababayang Pilipino po natin dyan. Sabi pa dito, basahin pa natin. Ayon kay Liga Secretary Captain Benjamin De Leon, kabilang sa mga hakbang na isinagawa ng LGU at mga opisyal ng San Jose del Monte, Bulacan ang mga sumusunod. Noong 2019 daw, pagpapasa ng mga resolusyon ng Sangguniang Panglungsod na nananawagan sa MWSS na muling pag-aralan ang bawas sa alokasyon ng tubig at hilingin ang waiver ng minimum fees. Nagsimula rin ang malawakang pagrasyon ng tubig sa mga pinakaapektadong barangay. 2020 to 2021, paghingi ng buong transparency mula sa Prime Water hingil sa investment, plants at water quality reports. Tinalakay rin sa mga session ang mga issue ng hindi regular na billing at pagkawala ng supply. 2022, pinangunahan ni Mayor Arthur Robis at Congresswoman Rida Robis ang unang water summit ng lungsod at isinulong ni Kong Rida ang House Bill number 3788 upang lumikha ng isang pambansang Department of Water Resources mga kababayan. Sabi pa dito, basahin pa natin, 2023 to 2024, bumuo ang Sangguniang Panglungsod ng isang investigative committee para silipin ang kapalpakan ng Prime Water. Nakipag-ugnayan din si Mayor Robis sa Mayniland Water Services bilang posibleng alternatibong provider. 2025, pinalawak ng mga emergency measures tulad ng Tawid Uhaw Project, pag-turnover ng static water tanks, at pamamahagi ng intermediate bulk water supplies sa mga apektadong barangay. Bagamat ulit-ulit ang mga pahayag ng Prime Water tungkol sa mga isinasagawang pipeline upgrades, water deliveries, binunyag sa privilege speech ni Councilor Ledge Aguirre Abad noong Hunyo 2024 ang halos kumpletong pagkawala ng tubig sa halos lahat ng barangay sa lungsod. Hindi lamang sa lokal na antas, kumilos si Congresswoman Rida Robis, itinulak din niya sa Kongreso ang House Bill number 1495 o ang Domestic Water Supply Act upang magtakda ng pamantayan para sa kalidad at presyo ng tubig sa buong bansa. Kasi kung tutusin mga kababayan, dapat ang tubig hindi naman talaga binabayaran. Kasi po yan ay likas na yaman mga kababayan na dapat ay pinapakinabangan ng taong bayan ng libre. Pero dahil nga doon sa ibang mga negosyante mga kababayan na masyadong galit sa pera at dahil doon sa ibang mga negosyante na abusado at matinding maningil ng patubig at halos wala namang ibinibigay na tama at sapat na supply ng tubig mga kababayan, kaya nagkakaroon ng ganitong klase ng problema at nagrereklamo yung mga kababayan Pilipino po natin dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. So hindi kasalanan ni na Mayor Arthur Robis at ni Congresswoman Rida Robis mga kababayan kung bakit gumagawa sila ng paraan para mabigyan ng magandang buhay ang mga kababayan Pilipino po natin diyan po sa San Jose del Monte, Bulacan. Dahil unang-una, ang pangunahing problema at pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin bukod sa pagkain ay tubig talaga. Tubig at kuryente, yan yung mga pangunahing pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin na ngayon ay tinutugunan at binibigyang pansin ng pamilyang Robis mga kababayan. Sabi pa dito, basahin pa natin. Samantala muling iginiit ni Mayor Arthur Robis na bagamat ang mga water district ay autonomous at hindi saklaw ng direkta ng LGU, ang General Welfare Clause sa Local Government Code ang nagsusugo sa mga lider ng lokal na pamahalaan na protektahan ang kalusugan at kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Sa nakalipas na mga buwan, isinagawa rin ng LGU ang mga serye ng pag-uusap sa Mayniland Water Services at iba pang providers bilang paghahanda sa transition sa bagong concessionaire.
para sa mga opisyal ng barangay at mga karaniwang residente, ang Notice of Pre-Termination ay itinuturing na isang tagumpay na matagal lang ipinaglalaban yung mawala yung ugnayan ng San Jose del Monte, Bulacan dyan po sa Prime Water kasi hindi talaga maganda yung serbisyo po nila di umano. Sabi pa dito mga kababayan, matagal namin isinatinig ang aming hinaing. Dagdag pa ng aliga ng barangay official, ngayong naramdaman namin na may gobyerno, kaming maaasahan at may mga leader kaming tunay na kumikilos para sa amin habang umuusad ang proseso ng pre-termination, tiniyak ng pamahalang lungsod na magpapatuloy ang mga emergency water support programs hanggang sa maisakatuparan ang isang pre-terminating solution para sa bawat kababayan sa San Jose del Monte, Bulacan. So napakaswerte ng mga taga San Jose del Monte, Bulacan dahil meron po kayong mga tapat at tunay na leader dyan katulad po ni Mayor Arthur Robis at Congresswoman Florida Rida Robis, mga kababayan, na handang solusyonan ang problema ng mga taga San Jose del Monte, Bulacan. Alam nyo kung tutusin mga kababayan, bihira lamang po yung mga leader na ganito na handang makipaglaban at handang protektahan yung kanilang mga nasasakupan dahil kung tutusin talaga mga kababayan, syempre sino ba may-ari ng Prime Water? Alam naman po natin na makapangyarihan yung mga tao na may-ari po niyan dahil unang-una pagka sinabing bilyar, yan yung mga pumapasok sa ating isipan na nagmamay-ari, yung mga prime water na yan. Pero napakalaking bagay at napakagandang bagay na nagawa ito ni Mayor Arthur Robis at Congresswoman Rida Robis, mga kababayan, dahil ang makikinabang po niyan ay ang mga kababayang Pilipino po natin dyan po sa San Jose del Monte, Bulacan. Sana sa susunod ng mga henerasyon, mga kababayan, kapag ka nagpatuloy ang pamumuno ng mga Robis, mas mapaganda pa at mas maisaayos pa ang problema dyan po sa San Jose del Monte, Bulacan. Kaya mga kababayan po natin, dyan po sa San Jose del Monte, Bulacan, masuportahan po sana natin itong mga leader na ito na subok na, mga kababayan, dyan po sa San Jose del Monte, Bulacan, mga kababayan. At bago po tayo pansamantalang magpaalam, ay nais ko lamang pong sabihin na isang malaking tagumpay po ito sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan, itong pagpipre-terminate nila dito po sa Prime Water. Kasi kapag ka nawala na ang Prime Water dyan po sa San Jose del Monte, Bulacan, mas makakagawa pa ng mas magandang paraan at alternatibong paraan ito pong lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan, at mas matutulungan pa po nila, mabibigyan nila ng magandang supply ng tubig ang mga kababayang Pilipino po natin dyan. Kaya napakaswerte nyo kasi meron po kayong pamilyang Robis na handa pong magsilbi sa inyo, mga kababayan, at bigyan kayo ng magaan na pamumuhay. So anyway mga kababayan, siguro po hanggang dito na lamang po muna tayo at pansamantala po muna tayo magpapaalam. Pero bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ninyo mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay. Hindi po nakakalimutan na huwag po mag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.